Kung pinapabawal po ang paulit-ulit na pagdadasal, bakit po mismo si Kristo ay paulit-ulit na nagdasal nung natutulog ang kanyang mga apostoles sa hardin? Actually, nakalimutan ko na po yung yung verse, pero meron pong mababasang ganun. Mali yun, kapatid. Hindi pa ulit-ulit na nagdasal si Kristo. Hindi ganon. Nagdasal siya. Pagkatapos, bumalik siya doon sa mga apostol. Tinignan niya yung mga apostol. Tutulog, ginigising niya. Bumalik uli siya doon sa halaman na ng Getsemane. Nagdasal siya uli. Hindi kagaya ng inuulit-ulit. Abagin na umarya, abagin na umarya, abagin na umarya. Walang katigil-tigil. Yung kay Kristo, hindi inulit-ulit sa isang pagkakataon. Hindi isang pagkakataon yon. Basahin natin ha, 26:39. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring makakipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Kita mo, hindi ulit-ulit sa isang pagkakataon. Pagkatapos niya manalangin, umalis siya, pumunta siya doon sa mga apostol, nakita niya natutulog, ginising niya, tapos tinuruan niya pa muna. Pagkatapos niyang maturuan, balik siya ulit sa Getsemane, nanalangin siya uli. Ganon din si Pablo. May mga panalangin siya, inuulit niya. Parang ako, inuulit ko rin. Bawa, sinabi ko ngayong gabi bago ako matulog, O Panginoon, salamat po. Pakiusap ko po sa'yo. Yung aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pakiingatan mo po sila. Sinabi ko yun, alas 12 ng ating gabi na matulog ako rito sa Amerika. Nagising ako ng alas 4, hindi na ako uli makatulog. Nanalangin ako uli. Pero may pagitang 4 na oras, alas 12 at alas 4, panalangin ko uli, Panginoon, pakiingatan mo po yung aking mga mahal sa buhay. Inuulit ko, pero hindi doon sa mismong oras na yon. Nanong oras din na, Baginong Maria, mali yun. Bawal ni Kristo yun. Basahin natin, Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Huwag kayong mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit lang, ulit-ulit ng oras din na yon. Pero kung si Kristo man, nanalangin siya, inulit niya, hindi nung oras din na yon. May mga interval. Gaya rin ni Pablo at ng ibang mga apostol. Gaya ko rin. Yung panalangin ko ngayon, pwede ko namang ulitin uli yun eh. Pero hindi yung oras din na yun dahil ang Diyos makukulitan. Basahin mo nga uli, kapatid na Daniel 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. At saka si Kristo, kung umulit man, at saka yung mga apostol, may interval. Kayo naman wala namang interval, at saka yun din eh. Napakaraming ulit. 10 abagin noong Maria, 10 sumasampalataya, kung ano-ano, 10. Parang masyado lang makulit, para bang bingi ang Diyos na hindi ka maririnig. Ganon. Bakit po kailangan pagdebatihan ang paniniwala ng iba't ibang relihiyon at ano po yung relihiyon na masasabi po nating yung perfect po? Yung perfect, yung nasa Biblia. Yun nga yung itinuturo kong pinangangaral ko eh. Ngayon, bakit na kailangan pagdebatihan? Eto, kasi, kagaya ngayon, tinanong mo yun, ano? Siguro dito, hindi lang sila masyadong matapang. Kasi pag nasa Cebu ko, pag pinangaliliwanag ko yan, merong matatapang na Cebuano eh. Didibatihin ka eh. Bakit ipaglabang ka ng katwiran? Utos kasi ng Diyos yun eh. Magpalitan ng katwiran para lumiwanag yung talagang katwiran eh.
Basahin natin yung 1:18 ng Isaya. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Mismong ang Diyos nag-aanyaya sa tao. Halika kayo, pumarito kayo, magkatwiranan tayo. Sige, ilabas mo yung katwiran mo, lalabas ng Diyos yung katwiran niya. Si alin ang tama? Anong dapat? 3 panaghoy. Basa. Nailiko ang matwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Pagka hindi lalabas ng Diyos yung katwiran niya, nakita mo yung iyo mali, iliko mo na yun sa'yo. Abandon your stand. Sumama ka na sa Diyos. Mali yung iyo mas tama siya Magkatwiranan. Kaya nga si San Pablo nung araw, nakipagkatwiranan. Nakipagdiskusyon siya. 9:29 ng gawa. Basa. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Tatapat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Gusto nila mapatay si San Pablo Nakikipagtuligsaan siya Pagka naglilinaw ng katwiran, kailangan talaga tingin sa husgado. Sabi nung isa, tama siya. Sabi nung isa, tama siya. Pakikinggan ng hukom. Sige, magdaldalan kayo. O, ikaw muna. O, tapos ka na. Ito naman. O, tapos ka na. Tatanungin ka naman ngayon, may cross-examination sa husgado. Tapos yung narinig ng West, babatay niya doon kung sino talaga ang tama o mali. Ganun ang relihiyon, kapatid. May katwiranan. Hindi maiiwasan. May hula sa Biblia para kay kapatid na Daniel. Ano po yung hula? Ayun. Ang kanilang taga-akay, magiging isa sa kanila. Hindi naman galing si kapatid na Daniel sa kahit aling iglesia Dito siya ipinanganak Amen. Opo. Ang kanilang puno, magiging isa sa kanila. Ako naman, hindi rin naman ako galing kahit anong iglesia Dito rin ako pinanganak sa iglesyang ito Ewan ko kung meron pa sa inyong may duda, o baka ayaw nyo kay kapatid na Daniel, bahala kayo. May hula para sa kanya sa Biblia. Pag kayong mag-develop ng espiritu na laban kayo kay kapatid na Daniel. Alam nyo, meron pa nagsasabi, mas maliwanag ika ang magpaliwanag si kapatid na Eli. Kasi buhay pa ako. Pag namatay ako, yung nararanasan yung liwanag, malilipat kay kapatid na Daniel yon. Pag namatay ako, yung nasa akin lilipat dyan, maniwala ka. Bakit po ba magkaiba yung Diyos ng Muslim at yung Diyos ng Christian? Alam mo kapatid, pagka hindi mo nakikilala yung Diyos, maaaring nasa pagkaalipin ka ng hindi talagang Diyos. Merong tunay na Diyos. Sa mundo, maraming kinikilalang Diyos ang mga tao, kapatid. May kanya-kanyang Diyos na itinuro ang iba't ibang mga ministro, mga mangaral, mga propeta. Ang amin Diyos may anak. Sino ba yung kanyang anak? Basahin natin yung 16:16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo yon, yung anak ng Diyos na buhay. Yun ang kanyang anak na ibinigay niya para magligtas ng mga tao. Ngayon, bakit ako naniniwala sa Diyos na itinuturo sa Biblia? Siyang gumawa ng bahay-bata. Yung bahay-bata ng babae nakakapanganak. Siya pa kaya hindi pwedeng manganak? Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya naniniwala ako, ang Diyos namin may anak. I prefer to believe in the God of the Bible. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Ng sign, hindi dapat tayo humihingi ng sign. Ugali ng mga Hudyo yun, humihingi ng sign. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Yan ang ugali nila, Yung mga Hudyo humihingi ng tanda. Yun ang mga Grego humahanap ng karunungan. Ano ngayon ang sabi ni Pablo? Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus.
na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Para sa mga tinawag, si Kristo ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Kung meron kang Kristo sa buhay, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo ang karunungan ng Diyos, pero kailangan ka humingi ng sign. Ang kailangan ng isang tao, magtiwala kay Kristo at sa Diyos. Magtiwala ka. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi sa magitan ng mga daing at panalangin na may pagpapasalamat, sabihin mo sa Diyos kung ano yung kahilingan mo. Tapos maghintay ka ng sagot ng Diyos. Huwag ka nang humingi ng sign. Di po totoo yun. Mali po yun. Pagpatay na po ang tao, wala na pong kinalaman ng lahat ng dasal. Wala na kayong pwedeng gawin sa patay. You cannot add, you cannot deduct, di ka po pwedeng magdagdag, di ka pwedeng bumawas sa anumang nasa patay. Pag namatay ka, that's final. Namatay ka na mabuti, final yon. Namatay kang masama, final yon. Di mo na maa-amend yun eh. 9:5 hanggang 6 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Kay ang buhi nakahibalo nga mapatay sila. Apang ang patay, wala makahibalo sang bisan ano. Kag wala na sila sing balos. Kay ang ilahan dumanan na limtan. Subong man ang ila gugma, kag ang ila dumot, kag ang ila kahisa, nadula sing dugay na, kag wala na sila sing bahin sa gihapon, sa bisan anong butang, nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Tanyo? Kag wala na sila sing bahin sa gihapon, sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Pagpatay na ang tao, wala na siyang bahagi sa anumang bagay na nagaganap sa ilalim ng araw. Let us put that in English. Yung ahas na ginawa ng Diyos, di naman masama yun. Yung tumukso kay Eva, hindi ginawa ng Diyos yun. Basahin natin na, Genesis 3:1. Basa. Karon ang manog, tuso, labi, sa bisan ano nga sapat sang latagon, nga nahimo sang Ginoong Dios. Hindi siya gihimo sang Ginoo. Yung sinasabing manog dyan, yung ahas dyan, masyado siyang matalino. Matalino siya kaysa dun sa mga hayop na ginawa ng Diyos. O di hindi siya kasama sa ginawa. Saan po siya Nakuha mo nanggaling? punto? Nakuha mo punto? Yung kasi si Satanas yung ahas na yon, nag-anyo lang siyang ahas. 12:9 ng Apokalipsis. Kag ginhulog ang dakong dragon. Yan ang dumaan nga manog, nga ginatawag nga yawa, kag Satanas. Ang manugdaya sang bugos nga kalibutan. Ginhulog siya sa duta, kag ang iya mga manugtunda, ginhulog kaupod niya. Mata nyo? Yung pala si Satanas pala yon, hindi siya talagang ahas na ginawa ng Diyos. Matalino nga siyang masyado kaysa dun sa mga ginawa ng Diyos eh. Ba't siya matalino? Si Satanas siya, nag-insura lang siyang ahas para daya. Sino ba ang dapat nating tatawaging pastor ngayon? Basahin natin ang unang Pedro 2:24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapot ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Yon, ang ating pastor at ang ating obispo ay yung nagdala ng ating kasalanan sa ibabaw ng kahoy. Dinala niya ang ating kasalanan sa kanyang katawan upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ng mga buhay tayo sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat, nangagsigaling kayo. Yun ang ating pastor. Ngayon ang wika ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng ating kaluluwa. Yung pastor na tatawagin nating pastor, si Jesus,
Siya ang ating pastor, kapatid. Pero yung mga nangangaral, dapat ang tawag doon, kapatid, hindi pastor.